Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Humayo kayo at ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak o tanso. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit na sandalyas o tungkod sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at kayo ay tumuloy sa bahay niya habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga nakatira doon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong pagpapala. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo yon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay dala. May isang kasabihan na nagsasabing, hindi mo maibibigay ang wala sa iyo. You cannot give what you do not have. Kapag puno ka ng galit, galit ang naibibigay mo. Kapag puno ka ng takot, takot din ang naipapasa mo. Kapag puno ka ng kapaitan, kapaitan din ang nadarama ng mga taong nasa paligid mo. Ngunit kapag puno ka ng pag-asa, pag-asa ang naibibigay mo. Kapag puno ka ng kapayapaan, kapayapaan ang nadadala mo. Kapag puno ka ng Diyos, Diyos ang naipapakita mo. At marahil ito yung tanong ng ating ebanghelyo ngayon. Ano ang daladala mo sa buhay ng ibang tao? Sa ebanghelyo ayon kay San Mateo, isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad upang ipahayag ang mabuting balita. Sinabi niya, humayo kayo at ipahayag, malapit na ang kaharian ng langit. Pagkatapos ay binigyan niya sila ng malinaw na misyon. Pagalingin ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, linisin ang mga ketongin, palayasin ang mga demonyo. At pagkatapos ay sinabi niya ang isang napakahalagang pangungusap. Tinanggap ninyo ng walang bayad, kaya ibigay ninyo ng walang bayad. Napakalalim po noon. Dahil ipinapaalala ni Jesus na ang lahat ng mayroon tayo ay regalo, biyaya, kusang loob na ibinigay sa atin. Ang buhay natin ay regalo, ang pananampalataya ay regalo, ang talento natin ay regalo, ang bukasyon natin ay regalo. Lahat ng ito ay regalo. At kung lahat ay regalo, bakit natin ito ipagkakait sa iba? Ang tunay na alagad ay hindi imbakan ng biyaya. Siya ay daluyan ng biyaya, dispensers of grace. Katulad ni San Bernabe na ipinagdiriwang natin sa araw na ito. Ang pangalan niyang Bernabe ay nangangahulugang anak ng pag-aliw o anak ng pagpapalakas ng loob. Napakagandang titulo, napakagandang pangalan. Hindi siya kilala bilang dakilang mangangaral tulad ni Pedro. Hindi siya sumulat ng ebanghelyo tulad ni Mateo. Hindi siya kasing tanyag ni San Pablo. Ngunit siya ang taong nagdala ng pag-asa sa iba. Nang pagdudahan ng marami si Pablo, matapos itong magbalik loob, si Bernabe ang naniwala sa kanya. Nang kailangan ng simbahan ng taong magpapalakas ng loob ng mga bagong Kristiyano, si Bernabe ang isinugo. Sa madaling salita, saan man siya pumunta, may dala-dala siyang pag-asa. At hindi ba't iyon din ang tawag sa ating lahat? Hindi lahat ay magiging pari. Hindi lahat ay
magiging misyonero sa ibang bansa. Hindi lahat ay tatawaging mangaral sa harap ng maraming tao. Ngunit lahat tayo ay maaaring magdala ng Diyos sa buhay ng iba. Sa isang salita ng pagpapalakas, sa isang tawag sa taong nalulungkot, sa isang pagbisita sa may sakit, sa isang pakikinig sa taong sugatan. Dahil minsan, ang pinakamalaking himala ay hindi ang pagpapagaling ng katawan, kundi ang pagpapagaling ng puso. At napapanahon ito, lalo na sa panahon natin ngayon, maraming tao ang maayos ang itsura, ngunit sugatan ng kalooban. Maraming nakangiti, ngunit umiiyak naman kung gabi. Maraming may trabaho, ngunit nawawalan ng kahulugan ng buhay. At sa gitna ng lahat ng ito, kailangan nila ng isang taong may dalang pag-asa. Kailangan nila ng isang Bernabe sa buhay. Kailangan nila ng isang Kristiyano. At pansinin natin ang isa pang bilin ni Jesus. Ang sabi niya, huwag silang magdala ng maraming bagay para sa kanilang paglalakbay. Para namang kakaiba yata yun, di po ba? Paano ka maglalakbay ng walang kasiguruhan? Wala ka man lang dadalahin? Ngunit ito ang gustong ituro ni Jesus. Ang misyon ay hindi nakasalalay sa dala mong kagamitan. Nakasalalay ito sa dala mong Diyos sa buhay. Minsan kasi iniisip natin na hindi tayo sapat. Wala akong sapat na kaalaman, wala akong sapat na kakayahan, wala akong sapat na resources. Ngunit ang tanong ng Diyos ay hindi kung ano ang wala sa iyo. Ang tanong niya, nandyan ba ako sa buhay mo? Dahil kung dala natin si Kristo, abay, sapat na yon. At sinabi pa ni Jesus, kapag pumasok kayo sa isang bahay, batiin ninyo ito ng kapayapaan. Napakaganda nito. Hindi pera ang una nilang dadalhin. Hindi impluwensya, hindi kapangyarihan, kapayapaan. At dito natin nakikita ang puso ng misyon. Ang Kristiyano ay hindi dapat maging tagapagkalat ng away, kundi tagapaghatid ng kapayapaan. Sa panahon ngayon, napakadaling magdala ng galit, napakadaling magdala ng chismis, napakadaling magdala ng negativity. Ngunit ang alagad ni Kristo ay dapat magdala ng ibang bagay. At ano yun? Kapayapaan, pag-asa, pagmamahal, pagpapatawad. At narito ang pinaka magandang twist sa ating gospel ngayong araw na ito. Madalas iniisip natin na ang misyon ay tungkol sa mga lugar na pupuntahan natin. Ngunit ang tunay na misyon ay tungkol sa kung ano ang dala natin habang tayo ay naglalakbay. Maring makarating ka sa maraming lugar, ngunit wala kang nadadalang Kristo. At maaari namang hindi ka lumayo sa iyong bayan, ngunit napakaraming buhay ang nabago dahil dala mo ang presensya ng Diyos. Hindi mahalaga kung gaano kalayo ang iyong narating. Ang mahalaga ay kung ano ang dala mo. At marahil ito ang tanong ng Panginoon para sa atin ngayon. Kapag pumasok tayo sa isang silid, ano ang nadadala natin? Kapayapaan ba o tensyon? Pag-asa ba o panghihina ng kalooban? Pagmamahal ba o paghatol? Dahil saan man tayo pumunta, may naiiwan tayong bakas. At ang hamon ni Jesus ay ito, mag-iwan ng bakas ng kanyang presensya. Kaya ngayong kapistahan,
ni San Bernabe, tandaan natin ang isang salita, dala. Dahil ang pinakamahalagang bagay na maaari nating dalhin sa mundo ay hindi pera, talento o tagumpay, kundi si Kristo. Dalhin si Kristo. At kapag dala natin si Kristo, nagiging pag-asa tayo sa mga nawawala ng pag-asa. Liwanag sa mga nasa dilim at kapayapaan sa mga pusong sugatan. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili, ano ang karaniwang nadadala ko sa buhay ng ibang tao? Kapayapaan, pag-asa at pagmamahal, o galit, takot at negativity? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa biyayang tinanggap ko ng walang bayad. Tulungan mo akong maging tulad ni San Bernabe na nagdala ng pag-asa at pagpapalakas ng loob sa iba. Punuin mo ang aking puso ng iyong kapayapaan upang saan man ako magpunta, ikaw ang aking madala at maipakita sa mga taong aking makakasalamuha. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.